Ayun na! Magkukuha lang tayo ng pangkuhan dyan, ng panghinog. Eh di naman tayo. Nakakuha na naman ulit sila namin sa pang red bag. Tatlo lang silang pumipitas eh. Saglit na nila makukuha yung anim niya. Makatas na. Makatas na ba? Tapon. Yung mga kuha na yan eh. Nakalaki pa yung hinog niya. Nakuha ko nga hinog, sayang. Pangkuhan, pang juice. Pwede yan. Maganda pang juice yan. Makaya naman yan, makatas. Ba't ito hindi parang hubungan? Alin? O kinukuha mo yung sa gilid niya. Ni iba, napitas na iba doon. Sa medulo? Sa may dulo. Mabiyayang araw sa inyo mga ka-farmers, mga ka-trivia. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po mga trivia ay nagpapapitas po tayo ngayong araw. Bali, 6 na bag lang muna po yung ating ipapipitas dahil yun lang po ang kaya ng ating mga player. Bali, yung isa natin player sinundo natin para at least ay maganda-ganda po yung kanilang mapitas dito sa aking kalamansi. Ngayon po mga ka-trivia, ipakita lang po natin sa inyo yung pong kalamansi po natin na isang araw ay kinuna natin ng video na bumubo yung lumulusot ang mga bulaklak. Ngayon, ito na po ngayon ang ating itsura ng kalamansi natin. Puting-puti po sa bulaklak mga ka-trivia. Akala mo po siya isang pagita. Kaya matutuwa ka naman dahil makita ninyo mga buo po yung mga bulaklak. Wala pong ganong mga maninira. Ganyan po kasi mga trivia pagka po ang kalamansi natin ay naaalagaan ng ulan, ay nako, ay talaga naman yung mga insekto ay napapahinga. Kaya yung mga insekto natin mga katribya, pahinga po sila ngayon. Sa iba sila ngayon tumututok, hindi po sa bulaklak at sa bunga. Kaya lang, ito mga katribya, itong bulaklak na labas na ito, ayan, puting-puti po siya, ay hindi natin alam. Sigurado ito po ay mababa po ang presyo ng kalamansi. Kaya doon po sa ating po mga ka-farmers, baka po mamaya kayo po ay natutuwa pagka po sobrang dami ng inyong pong kalamansi ng bulaklak. Baka po ini-spray po ninyo, wag na po ninyong sprayin. Yung iba po dyan, pag hindi po kaya ng kanyang katawan ay malalaglag. Kaya yung lahat po noong kaya ng kalamansi na kanya pong bunga, yun ang kanyang ibubunga. Yung iba magbabawas naman mga katribya. Isipin niyo, napakarami pong bulaklak at namumukadkad na. Kaya imagine niyo, yun lang pong kalahati o 1/4 lang ang tumuloy sa mga bulaklak po na yan. Ay nako, makikita ninyo yung dami niyan ay talagang babayok sa bunga. Bababa ang ating kalamansi. Siguro itong buong bulaklak na ito baka maswerte na ang 250 or 200 ang isang bag. Kaya pagka umabot ng 300 yung presyo nitong mga bulaklak na ito, abay jackpot na kami. Bagay, ito po mga katribya ay wala naman po tayong alaga, di naman po natin ito sinabugan ng abono. Ayan, meron pa tayong pang ulam mga katribya. Ayan, no. Yung ampalayang ligaw, masarap sana to sa sardinas. Tatanggalin po natin, nakakabalag din po sa kalamansi yan. At baka masira yung bulaklak ng kalamansi natin ay masayang. Kaya alam niyo mga katribya, ang kalamansi po natin, lahat ng mga naulanan, tapos yung mga hindi po nag-alaga, sigurado ganyan din po karami ang bulaklak ng kalamansi ninyo. Pero kayo malulungkot mga katribya dahil nabibili naman ang kalamansi kahit na mababa. Compare po natin doon sa ibang mga gulay, pagka hindi na po mabili, itinatapo na lang. Gaya ng kamatis. Ang kamatis mga katribya, pagka hindi nabili, makikita po ninyo nakatapo na lang sa isang tabi. Pero kalamansi naman ay bibihira kasi ang kalamansi natin mga katribya, pagka mabagsak ang presyo, pumapasok na po ang mga pigaan. Diyan na nga po, pinipiga na po nila yung mga kalamansi para po makabawas din sa palengke dahil sa sobrang dami na
nag-i-stock naman po yung mga nag-juice, yung company ng Sesto, ng Nesty, diyan po sila ngayon kumukuha. Kaya marami pong mga pinipiga pagka panahon ng kalamansi. Isipin ninyo, ang dami na po niyang bulaklak, marami pa rin po siyang bunga. Saan ka pa? Ano po bang prutas o anong halaman ang ganyang kasipag mamulaklak? Kaya sa alam po natin, ang kalamansi ang ganito. Pag nagmulaklak siya, nagbunga, ay sobrang dami. Kaya naman po marami po ang binubunga ng ating kalamansi. Kailangan kasi ito ng tao. Kailangan din po ito sa ating mga produkto, mga panggamit pang araw-araw. Yan po ang ipaglilingkod ng ating kalamansi. Kaya kahit doon sa presyong mababa ay ating po napipitas dahil mahalaga yan, pakinabangan po ng ating mga kaibigan. Isipin nyo po, napakarami pong bulaklak ko. Sangka pa. Sa bulaklak pa lang ay talaga namang humuhutok na kasabi nga nila. Bulaklak pa lang ay humuhutok na yung sanga. Paano na pagka ito'y nagtuloy pa bunga? Ayan, nakakatribya. Kaya pinapitas na rin po natin yung lahat po pong mga malalaki. Hindi na po masama. Maganda na rin po yung presyo po natin na ito. Dahil paano mataas pa rin siya. Compare po natin doon sa mga nakakaraang taon. Pagka ganyan taon, buwan na po siya ng June, kadalasan ay 500, 400. Hindi na rin po siya masama. Dahil wala na po siya masyadong ganong alaga po ito. Kundi bagkos ay tubig lang. Asa si Boknoy? Itong mga damo po natin na ito, di pa natin na-spray. Pero i-spray po natin siya. Ayan, medyo idadapara lang po natin para yung ating kalamansi ay okay. Okay, sagad din nyo kayong dulo. Ito po ang ating si Lola Apiang, edad 78 years old. Isipin po ninyo ay talagang lumalaban pa rin po ng pitas. Kaya sino lalaban dito mas bata sa kanya? Siguro ating Apiang, yung mga kasabayan ninyo nagpahinga na marami, ano? Swerte na rin ating Apiang. Kasi ito, kung ito'y batak sa lupa, laging exercise, wala naman siyang bisyo. Kaya maganda ang kanyang pangangatawan. Ito po yung kapatid po ni nanay, siya ang Ateng. Kaya silang dalawa ngayon na magkasama. Sila yata nanunuso nung araw. Kaya ba nanunuso no? Ako sa sinana training. Kami. Ayun, silang pamilya nun. Nung nabubuhay pa sila si Inang Maria. Ayan ako. Marami na rin po itong mga katribya ito ng pipitasin. Siyempre marami rin panunod. Ayan, di natin alam kung magkano magiging presyo ng pasunod na ito. Pero ganun pa man, basta't nabibili. Okay, nabali na po yung sanga natin. Ngayon, pagka pumaraing bunga ang kalamansi, bumabayok po ang kanyang sanga. Kaya hindi po siya tatangkad Ano siyang tatangkad puno siya ng bunga. Kaya napipigil po ang paglaki ng kalamansi pagka ganito pong maraming bunga ang kalamansi. Lalo na po yan pagka after po ninyang mapitas, meron po mga maliliit, meron po ulit mga panunod. Ay ako panunod na yun, bulaklak. Kaya napakasipag po mamunga ng ating kalamansi mga katribya. Sa lahat po ng mga gulay, prutas, kakaibang mamunga ang kalamansi. Tigib sa bunga. May akala mo po siyang rambutan. Sa rambutan namumula, kaso nga lang ilang beses lang din po yung pamumunga niyan. Compare sa kalamansi ay talagang siya off season. Kaya maganda pong business po yan pagkakitaan. Ano, okay ka lang maboknoy? Ayos. Ito mga katribya, galing po ito ng Qatar. Siya ay chef doon sa kanyang lugar. Pero ngayon, siya ngayon ay isang mamimitas. Dakilang mamimitas. Diba? Kaya magandang pagkakitaan nyo. Kahit sa kabila nung siya ay na-pandemic doon, imagine nyo doon sa Qatar, lumilipas ang buwan, hindi sila pinasasahod ng amo. Ano gagawin ninyo doon? Na lumilipas yung buwan, wala kang sahod. Mas maganda, umuwi ka na sa Pilipinas. At least, ligtas ka pa sa COVID. Oo, dito, may pangontra sa COVID.
kalamansi. Ayan, lagi magsisip-sip lang ng kalamansi. Ito, maaway mo pa lang. Oo, tanggal na COVID dyan. Gaano katindi yan mga katribya. Isang kapa, napakaraming bulaklak. O isang, saan pa ba sisingit yung kwan dyan? Kaya meron pong mga insekto, malilito sila kung saan sila dadapo. May hiyang ko. Yun, isang pagita. Isipin nyo, saan pa? Hindi kayang tusukin dito ng mga kaba, manunusok na lahat yan. Kaya marami nagtutuloy, hindi nila maagad sa dami ng kalamansi tsaka ng bulaklak mga katribya. Nakakatawa naman po ito mga ka-farmers. Kahit di po natin ito sinabugan ng abono, ay lintik naman po ang bulaklak na lumabas. Abay, anong dami sabi nga ng mga Batanggenyo, anong dami ng bunga. Nakakatawa naman. Kaya may presyo pa ito mga gaholin po na ito mga katribya. Kaya sabi ko nga sa inyo, basta't masipag ka lang, basta't meron kang kalamansi, meron kang pagkukunan po ng panggastos. Huwag ka lang maiinip. Halimbawa, katatanim pa lang yung kalamansi, 1 buwan, 2 buwan, huwag ka mainip. Hindi ka maiinip 1 taon na kalamansi, may namumunga na. Ayun, magiging ganyan din po ang inyong kalamansi mga katribya. Kaya doon po sa mga nagtanim po ng kalamansi, kailangan lang po natin na para di tayo mainip, taniman po natin ang pagitan ng mga gulay, pwedeng sili, pwede rin po siyang talong, pwedeng sitaw. At syempre, pwede rin ang mais. Ano man ang gulay na gusto ninyo, krosonada, pwedeng pechay. Yan, hindi po tatanggi po yan sa kalamansi. Wag lang po tayo magtatanim mga katribya ng papaya sa pagitan. Dahil ang papaya ay grabe po kung sumilong din ang kalamansi yan. Hindi ganong gaganda ang kalamansi po ninyo pagka mayroong papaya sa pagitan. Mas maganda yung hindi po kayang talunin po ng cover ang kalamansi po ninyo ng gulay o ano man na pwede nyo itanim. Kaya hindi po natin pinapayuhan na magtanim po ng buko o kaya ng mahogany sa bawat palibot dahil malililiman ang inyong kalamansi. Hindi magbubunga ng marami. Yan po ang sikreto po niyan. Gusto kasi mga katribya ng ating kalamansi ay yung darang sa araw, bilad. Ayaw po niya ng yung hindi po siya kawan, yung nakokoberan. Pag po kasi nakokoberan, ayan na mga katribya, hindi na mumunga ng maganda. Hindi rin siya mumulaklak ng marami. Yan ay karanasan na rin po natin. Sa tagal na rin po natin nagkakalamansi, ay wala po tayo nakita magandang kalamansi na nakatanim po yung nakapalibot sa mga maraming buko o nyog na nagbunga ng marami. Ang nagiging bunga po ng mga kalamansi na marami, yon, bilad sa araw, walang cover. Natanggal natin yung bagay. Bilis pong humaba ng bagay mga katribya. Yan po ang ating babantayan lagi sa inyo pong kalamansi, ang bagay. Hanapin nyo po dito yung kanyang pinakapuno. Kasi pag nabunot ninyo, tanggal nyo yung pinakapuno, tanggal na yung lahat ng mga sanga na yan, mamatay na siya. Dito na rin yung buknoy, yung merienda nyo saka yung tubig, yelo. Ha? Yelo, nasa motor mo. Oo, nandito, isasalin lang natin. Ayan daming bulaklak mga katribya. Mga katribya, tagatid na po tayo ng ating pagkain po noong tatlo nating mamimitas. Ayan, tinalang manok. Binili lang po tayo ng ulam. Hindi na rin po tayo masyado nakapagluto. Ayan, nakakatatlong bag na po yung ating mamimitas. Pumipitas pa sila, siguro isang karga pa para maisalin. At napilian na po natin. Konti pa lang pala mga katribya po yung ating dilaw. Ayan. Malaki rin po ang nailaki nito.
simula po noong naulan, kaya sulit pa rin. Sulit yung ating alaga. Pero kita naman po ninyo, namumuti naman po sa bulaklak ang ating pong kalamansi. Ayan o, puti-puti na yung ating kalamansi sa bulaklak. Grabe. Ayun na! Magkukuha lang tayo ng pangkuhan dyan, ng panghinog. Ano? Eh di naman tayo. Nakakuha na naman ulit sila namin sa pang red bag. Tatlo lang silang pumipitas eh. Saglit na nila makukuha yung anim niya. Makatas na. Makatas na ba? Tapos. Yung mga kuha na yan eh. Nakalaki pa yung hinog niya. Nakuha ko nga hinog, sayang. Pangkuhan, pang juice. Pwede yan. Maganda pang juice yan. Makain naman niya, makatas. Ba't ito hindi parang hubungan? Alin? O kinukuha mo yung sa gilid niya. Ni iba, napitas na iba doon. Sa medulo. Sa may dulo. Tsaka nakalaan nyo para sa kawan eh. Sa Mami Mitik eh. Nabibigyan mo rin naman yung Mami Mitik. Kawawa naman. Hindi mga good for the health. Good for the health yun. Kasi pipitasin nila lahat yan eh. Okay, gaganda pa. At least yung sa dulo para sa kanila yun. Ganyan ang technique yun. Napagbigay si Paradona. Kasi nga naman sa pipigilan mo sila. Pag pinipigil mo, lalo nang gigigil eh. Bibigyan na. Abigay yung hilig. Abigay nyo yun sa kanilang dulo. Kaya meron silang kanya-kanyang kuwan doon. Pag malalaki na, pipitasin na nila yung para sa kanila. Yes. May pangalan. May pangalan na sila doon. Kaya expected mo rin pag basta sa dulo na yon, bawas na yon. Kaya hindi nasasama loob mo nun eh. Nakalaan na sa kanila talaga yun. Kaya sa mga magkakalamansi, dapat meron ako nakapanlaan sa pampitik. Pala eh, pag nakakonsikan, isa't kalahati na lang pala tayo. Sa baba. Konti lang naman yung dilaw nyo. Panghinog na lang. Pag uwi nyo na sakay nyo na yung motor no. Meron tayong bisita eh. Saan, may bisita ba doon? Hindi, mamaya pagdating ng bisita. Mga vlogger. Hindi, di naman vlogger. Hindi ba? Yung suki ko sa subscriber. Pangit yun. Ayan, mga katribya po, ang ating 78 years old. Sipin ninyo eh. Talagang ang kanya dito, immortal. yung kanyang kandonggay makita ninyo pasadyaya. Timer yan. Bigas siya, may time pa. Kaya hindi kami mawawala ng oras dito. Sipin mo eh. Time eh. Ito na nga. 78 years oras old. na. It's time to eat. Kaya nga kalahati na. Kain na. Kain na tayo. Kain na muna kayo. Kakain mo tayo Lola, nalulugi tayo hindi tayo makain. At least Isang baba na lang po tayo. Tapos pasabra tayo Makukuha nyo konti na. sa hinog. Mga katribya, 650 lang po pala itong ating kalamansi. Di 7, nakaraan kasi 7. Ngayon bumaba uli naman ng 50. Araw-araw yan, malaon na yan, magiging 500 na lang eh. Ganyan ang klase ng kalamansi, lahat ng presyo.
tatamaan po ninyo. Hanggat meron mapipitas ka, pwede pitasin mo na. Pero pagka tumaas naman yan, tatamaan mo rin yung mataas na kalamansi. May bunga. Sama lang. Walang bunga kalamansi mo. Ay, kahit anong presyong tumaan, hindi mo tatamaan dahil wala kang kalamansing pitas eh. Lusok ang nangyayari. Oo. Hihinayang ka na lang. Kalamansi mo tumatayog, tumatangkad, na walang bunga, tapos nangangarilang pa yung kanyang dahon. Dahil pag walang bunga, hindi mo naaalagaan ang kalamansi eh. Butas. Butas ang lambat niya. Hindi mo na lalagyan ng abono, hindi mo natutubigan kasi walang bunga. Hindi kagaya na may bunga, aalagaan mo siya para lumaki ang bunga. Yan naman ang advantage ng kalamansi. Mintas inaalagaan mo yan, bibigay po ng bunga sa inyo. Kaya pagka hinto ang alaga ninyo, hinto rin ang kanyang pagbibigay ng bunga. Maliban na lamang, pag ganyan panahon ng tagulan, mamumulaklak at mamumulaklak. Kaya lang, ang magiging bulaklak naman yan na pag-ani, bagsak din ang presyo. Di ba alin mababa presyo, basta't meron ka lang pinipitas. Meron kang panggastos. Kaya sa kalamansi, lahat ng presyo matitikman ninyo. Kaya yun yung mga tips na ating ibinibigay. Baka po nag-i-spray pa kayo ng bulaklak ng pang-insekto, wag na. Sasayang lang kayo ng gamot. Dahil ang mga bulaklak niya ay mga tuloy na, mga buko. Papunta na sa kamurahan dahil yan ay panahon na ng kalamansi. Yung mga bulaklak na lumalabas na yan, pati yung mga nakabuka. Kaya kami dito, hindi na kami nag-i-spray. Kaya doon po sa ating mga subscriber na nagtatanong kung ano pa yung maganda doon sa pang-spray ng bulaklak. Ngayon, mabuti, ilaan na lang ninyo sa susunod na pag-aalaga ang inyong mga gamot na gagamitin. Tapos sa September, pwede na mag-umpisa. September, October, starting ng alagaan yan, pwede na po natin gamitin yung mga gamot ninyong naka-stock. Hindi naman may expired yan. Ayan, ang kalamansi natin ngayon, wala pang maraming dilaw. Pagka bumababa ang presyo ng kalamansi, ayan, maraming lumalabas ng mga dilaw. Pero ngayon naagad pa.